So the glory, Lord. Amen. Amen. Praise God. At tayo po ay masaya, nagagala ang ating mga puso. Amen. Kaya sa oras na to ay ihanda naman po natin ang ating mga sarili dahil I believe may handa naman po ang Lord para sa atin. Amen. Kaya tayo pong lahat ay yumuko. And let us welcome the presence of our Lord through His servant, Pastor Rudy Radon. That I am able, I will sing of your goodness, oh God. Come on, everybody. In all my life, you have been faithful. Thank you, Lord. In all my life, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. Come on, everybody. In all my life, you have been faithful. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord. Pinaparangalan ka namin, pinararangalan namin ang iyong pangalan. Kaya dakila ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan. At labis kami nagpapasalamat, O Lord. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang pangako mo'y tunay at ganap. Hallelujah! In all my life, you have... Thank you, Lord. You have been so good. In every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. And I will sing of your goodness, oh God. I will sing of your goodness, oh God. Salamat po dahil ikaw ay dakilang Diyos sa patuloy kang gumagawa. Hindi mo kami pananatilihin sa isang kalagayan, O Lord, na lalagay ni Satanas sa aming buhay na kami mahirap. Na ilalagay lagi sa aming araw-araw na pagising sa umaga at pagtulog, O Diyos, ay sasabihin ng kaaway sa amin na kami ay walang magagawa. Lord, dahil ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Panginoon, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Ama, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Walang bagay na mahirap sa mga taong nagmamahal sa iyo. Walang bagay na mahirap sa mga taong sumusunod sa kalooban mo at sa mga taong sumasampalataya sa iyo. We give you praise, O Lord, dahil patuloy kang nagbigay sa amin ng daan upang malagpasan namin ng pandemic dito po sa buong mundo. Lord, salamat dahil tinuruan mo kami hindi lamang Panginoon ng mag-ingat. Tinuruan mo kami magtiwala na sa lahat ng panahon, ikaw ang aming proteksyon. Sa iyo ang karangalan magpakailanman, O Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pagsambat pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Palapakan natin si Lord na malakas. Praise God! Praise God! Praise God! Amen! Hallelujah! Pakisabi sa kadali, sa susunod ay ikaw naman. Ayan. So lagi nating i-declare sa harap ng Panginoon na ako ang susunod. Dahil ang Diyos ay hindi nahuhuli sa panahon na Kanya pong binibigay sa atin sa bawat isa. Tandaan po natin, may panahon ng bawat isa sa panahong tinakda ng Diyos para sa atin. Amen? Huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan, tinatakda ng Diyos ang panahon sa Kanyang timetable. Amen? Wala tayong magagawa kundi ang kinin, i-declare, i-claim ang lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Amen? Wow, wow, amen. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon, amen. Naalala ko tuloy ang mga bagay, ang mga panahon na nagsisimula pa lamang ang ministry, nagsisimula pa lamang ang gawain ng Lord, nagsisimula pa lamang ang revival of worship. Itong mga batang ito ay mga bulilit pa talaga. Mga nasa children's ministry pa sila. Halos ng ating mga kabataan ngayon ay mga nasa children's ministry, mga sipunin, mga amoy araw, mga nangangalakal. Sila yung mga maiingay doon sa church. Pero habang lumalaki, habang sila ay nagpapatuloy kay Lord, yung mga pangit na mga kabataan ay gumaganda at mga pangit na kabataan ay gumagwapo at sila ay lumalaki na mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nasasayang yung mga pagdalo ng mga bata. Nakala natin ay wala lang, mayroong panahon si Lord sa bawat isa. Amen? Tama yung sabi ni Pastor Jack, ang kanilang seed ay sa 2 gulong. Kaya sabi niya, magsisimula na kaming mag-seed para naman sa 4 na gulong. Ayan. Yung mga bagay na ginagawa ni Lord. Kung sabi nga ng marami, kung mangangarap ka lang, lakihan mo na kasi libre naman ng mangarap. Sa pangarap mo ay magtiwala ka at manampalataya ka. At sa pangarap mo, wag lamang pangarap, humakbang ka. Hakbangan mo, yung pananampalataya mo, laki pa ng hakbang. Kasi pananampalatayang walang aksyon ay patay. Kaya mahalaga yung ating kilos, mahalaga yung ating gawa, mahalaga yung ating pagsunod. Kasi pag humakbang ka na, ibig sabihin, pinagtitiwalaan mong mangyayari ang mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Di ba ang pananampalataya ay believe on the things not seen and believe and hope the things hoped for. So believe, maniwala ka na mangyayari isang bagay na inaasahan mo at ito ay mangyayari. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Kung ikaw ay hindi naging maramot sa maliit, lalaki-lakihan mo ng kunti, hanggang dumating ang panahon na pag-graduate ka na doon sa pagiging maramot at mag-graduate ka na rin sa pagiging parang sayang. Sususukan ko yung word na binanggit ni Sister Early kanina. Natutuwa ako dahil alam nyo yung mga gandong klase ng mga pamamaraan ng Diyos ay hindi po talaga pwedeng isit aside natin. Na isang araw, naalala ko nga yung sinasabi lang ni Sister Early, nagsimula sila sa 7 pesos. Sa UT lang, binibigay nila sa pastor, hanggang isang araw, naging yung 7 pesos ay tumaas, tapos naging
ilang pirasong isda, tapos isang araw naging manok na yan. At dumating ang panahon, naging baboy, at nung maibigay yung baboy, mayroon ng repulyo, mayroon ng patatas, mayroon ng panglaga. So, ganun naman ang naging sitwasyon, nagsisimula lang naman doon eh. Ngayon, to make the long story short, makikita naman ninyo yung mag-asawang ito, nagsimula talaga sa wala. Sabi nga nila, nagsimula kami sa bahay na walang haligi. Ibig sabihin, yung kanilang sahig, lupa. Nandun talaga. Saan, paano, mangangarap ka na lang ba na namatay ako, na nabuhay ko mahirap, mamatay ako mahirap? Huwag mong gawin yan. Change your mindset. Ipabago mo kay Lord yung setting ng iyong mind. Di ba nalala may mga cellphone tayo lahat? Tama ba? Ang hirap gamitin pag hindi mo alam kung ano ang setting. So gagawin mo, nakabili ka ng bago, kailangan ayusin mo ang setting. Kasi ang setting yan, doon pa yan sa pinagmulan kung saan siya na-produce. Kaya kailangan magsimula kang baguhin ang setting para magamit mo sa panahon dito sa Pilipinas. Amen? Especially yung mga important ng mga cellphone, ay kailangan iset mo siya. Or kapag dito sa Pilipinas, para mapadali, sineset na yan ng mga seller. Amen? Ganun ang buhay natin. Kung tayo nasa mundo, ang laging inuukil ni Satanas, mahirap ka, mamamatay ka, mahirap, ganyan ka, alipin ka habang panahon. Baguhin mo yun. Kaya turutan mo si Lord na mabago yung mindset mo. Na isang araw, sasakay ako sa ganitong sasakyan, isang araw, titira ako sa bahay na ganito. Parang mahirap mangarap, pero wala namang bayad ang mangarap eh. Pag sabi sa gabi, walang bayad ang mangarap. Hindi mo pwedeng baliwan, matanda na kasi ako senior na ako kasi ganito ang buhay ko kapatid. Ang Diyos naman natin ay Diyos ng lahat ng henerasyon. Amen? Siya ay Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. Bakit mo lilimitahan ang walang hanggang Diyos? Kung ikaw ay tinatawag, anak ka ng hari, anak ka ng tagapagligtas, anak ka ng lumikha, bakit mo lilimitahan ang gusto ng Diyos para sa iyo? Sa totoo lang, tayong mga magulang, ayaw nating maghirap ang ating mga anak. At ayaw din natin maghirap ang ating mga magiging mga apo. Nangarap ba kayo, mga magulang, ng inyong mga anak maging prostitute? Maging mga huldapit, mga magnanakaw? Aba, hindi tayo pwedeng mangarap ng ganun. Amen? Sa isang banda, parang ang tingin natin, mahirap humakbang. Kapatid, kaya may mga patotoo, hindi para ipagyabang yung kanilang patotoo, kundi para hamunin tayo. Kasi inaalam ng Diyos ang patotoo. Alam niyo ba ang Biblia ay patotoo ng Diyos? Hindi ito history, kundi ito testimony ng Diyos. Hindi ito kasaysayan, hindi ito kwento. This is God's testimony of His creation, His goodness, His faithfulness, and even the beginning and the end of this creation. This is the testimony of God. That's why this Bible, the book of God, lahat ng nakasulat dito ay mga patotoo. Mga testimonya ng Diyos. How He works in every generations. Kita nyo yun mga kapatid. Henerasyon mo ito ngayon. Nababasa natin yung mga henerasyon na grabe ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ngayon, henerasyon mo. At mayroong gagawin si Lord na sa iyo ay mamamangha ka at mamamangha ang makakabasa ng buhay mo. Amen? Wala akong kausap dito. Hindi nagayabang ang mga nagpapatotoo. Nagsasabi lang sila ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Pag nakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, hindi mo pwedeng panatiling nasa iyo lang. Nag-uumapaw kasi ang tuwa, nag-uumapaw ang kagalakan. Kung wala kang naranasang katapatan ng Diyos, may problema ka. Wala kang magiging patotoo. Amen? Kailan nagsisimula ang patotoo kapag humakbang ka ng mga hakbang na hindi mo pa nagagawa dati? Kailan binigay ng Panginoon ang pangako kay Abraham? Di ba humakbang siya na hingin ng Diyos sa kanya si Isaac na kanyang bugtong na anak, na kanyang nag-iisang anak na minamahal niya? Amen? Amen? Nung ibigay yun ng Panginoon na utos, ang palakbang ni Abraham ay hindi gaanong malaki. Yung mga ari-arian niya, yung mga tupa, yung mga hayop, kayamanan, silot, lahat ng yan ay baliwala kay Abraham. Pero nung sabihin ng Diyos na ialay mo ang bugtong na anak, ang nag-iisa mong anak, ang minamahal mong anak, ay hindi na yung biro. Amen? Hindi na yung biro. At hindi po yung maliit na hakbang. Pero tingnan ninyo, pagkatapos na maialay ni Abraham si Isaac, at ang Panginoon naman ay hindi niya tinutulutang mamatay si Isaac, sabi ng Panginoon sa kanya, ay ganito. Genesis chapter 22. Tingnan natin kung ano ang pangako ng Diyos kay Abraham pagkatapos na siya humakbang ng isang pinakamabigat sa kasaysayan ng Biblia. Pinakamalaking hakbang ni Abraham, pinakamatinding paghakbang, ano naman ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Dito sa verse 15. Tapos natin sa verse 15. Tagalogin natin. Ito ang pagkabanggit ng Lord. Genesis 22 verse 15. At sinabi ni Genesis chapter 22. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. Praise the name of the Lord. Okay. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon. Pagkatapos niyang maialay si Isaac, na hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay. At hindi pinahintulutan ng Diyos na pugutan ng ulo, ginitan ng lieg ni Abraham ang kanyang sariling anak. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi, sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong anak, hindi itinanggi. Pakisabi sa grabe, hindi itinanggi. Ibig sabihin, hindi ipinagdamot, hindi ipinagmaramot ng ating ninunong si Abraham. Ang hinihingi ng Diyos sa kanya, ang hinihingi ng Panginoon sa kanya. Bagamat lahat ng bagay ay galing kay Lord. Alam natin yun, amen? Lahat ng ating nasa atin, lahat ng bahay, lupa, ari-arian, lakas, kakayahan, karunungan, kaalaman, katalinuhan, lahat ng ito ay hindi atin. Yan ay galing sa Diyos. Kaya wala tayong pag-aari na matatawag natin atin. Lahat ng yan ay pinagkatiwala lang ni Lord sa atin. Amen? Amen ba? Maliwanag po ba? Tuloy natin. Sabi dito na sa pagpapala ay pagpapalain kita. Saka lang sinabi ng Panginoon kay Abraham, nung matapos niyang gawin ang isang malaking hakbang, ang hindi niya ipagdamot, hindi niya ipinagkait,
Hindi niya pinagkaila at kailanman ay hindi niya tinanggi sa Panginoon na ialay ang kanyang bugtong na anak. Yun ay malaking hakbang. Pinakamalaking hakbang sa buhay ni Abraham. Dahil si Isaac ay bunga ng pangako ng Diyos. At the age of 99 ang edad ni Abraham. At si Sarah naman ay 90 plus. Pinanganak si Isaac, anak ng pangako. Napakahalaga ng isang bagay na dumating sa iyo. At yan ay hihingin ng Diyos, pero hindi itinanggi. Amen? Amen? Yung kanina sinabi ni Sister Early, binasag niya ang alabaster box. Ibig sabihin, binuksan ito. Nung mabuksan yung alabaster box, ipinakita roon, nakasama na roon ang ganyang pagiging masamang babae na alam natin na isang taon. Natilaki natin last Sunday, isang taon na nakita ng isang trabahador ay ibinuhos lamang sa loob ng ilang segundo. Dahil yun ang hakbang ng babaeng ito. At ang sabi ng Panginoon, saan man ipangaral ang salita ng Diyos, ang ginawa ng babaeng ito ay laging babanggitin. Amen? So, gumagawa ang bawat isa ng isang kasaysayan. Kapag ikaw ay humakbang, ikaw ang naglalagay ng kasaysayan na ikinabit sa iyong ginawa. Kaya itong si Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 17, English naman, ito yung word na gusto kong marinig, NIV. Dito sa NIV English, I will, pakibasa nga sabay tayo, I will, surely, sa tiyakan at sinisigurado ko at aking sinisilyuhan na ikaw ay aking papapalaan. Kita mong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Abraham. At alam niyo naman, thousands of generation ngayon ang Israel ang pinagpala ng Diyos na sobrang pagpapala hanggang ngayon. Anong naging dahilan? Humakbang ang kanilang ninunong sa Abraham. Malay mo sa paghakbang mo, henerasyon mo naman kung hindi pa darating si Lord, henerasyon mo ang pagpapalain ng Diyos. Pastor, wala akong trabaho, hindi naman siya humihingi ng trabaho, hindi siya humihingi ng ibibigay mo dahil may trabaho ka. Kung ano ang mahalaga sa iyo na sa tingin mo ay pwede kang humakbang, yun ang gusto ng Diyos na hakbangan mo. Sabi ni Lord, I will surely bless you. Sabi natin, Pastor Jack, dapat ko namin lawan siya. Pero that's it me. Mga bata, that's it. Para makipag natin ng Bible worship at ng Jesus is my First Church. Ang sabi ang sinabi ng Lord, bigyan niya ang direksyon at kinfirm ng gusto kung ano ang sabi ng Panginoon kay Sister Early. At ang dito, na hindi lamang isang tao nagbibigay ng katuwaan kasama kanyang pamilya at kasama kanyang buong organisyon. Ngayon, ating bubunin sila. Ngayon kasi dinidikit poon ang sasakyan Pastor. 11 years nasasama natin sa Bible worship at 7 years kasama natin bilang isa sa mga pagsalita sa Bible worship. Naging papala ang lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Naging papala. At siyempre naging papala. Dapat namang dumating na panahon, hindi naman kaya ng papala. Dapat naman panahon sa buhay natin. Tayo naman nagagawin ng Diyos para tala. Amen ba? Amen ba? Tayo naman nagagawin ng Diyos. Kaya po yung naman, dapat natin siguro para kasi amen. Wow, wow, amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Oh, blessed be the name of Jesus. Amen? Nakakapit ng Diyos. Kaya yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, I will surely bless you. At siyang kailangan natin mensahe. Pagkabit natin, the Lord will surely bless you. Diba? The Lord will surely bless you. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Wala po kayo, wala kayo. Huwag yung Panginoon, napakutin ng Diyos. Baba natin Lord, amen. In all my life you have been faithful. Wow. In all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of your goodness, oh God. In all my life you have been faithful. Kaya ba wala ka para sa akin? Di ba wala naman? Hindi makikita tayo nadali o nadamis ng COVID-19. Nalilay malusog, nalilay tayo mataas, kasama natin sa bayan. At sa kalimang inalaw ni Lord sa buhay natin, still God is still faithful. Kung may matay man na 5%, 10% sa buong Pilipinas, still God is faithful. Amen? Nung bumagyo na roon, isa sa Unoy, tapos sa Yolanda, maraming na namatay, still God is faithful. Dahil nanatili ang salita ng Diyos at He is the one who always and still is faithful. Amen? Kaya ang kayo hindi siya kayo, hindi siya marami sa atin. At hindi naman hinihingi ang mga bagay na para sa atin, hinihingi niya para ikaw ay kapalay. Dahil pag ikaw ay hihingi ng Lord, may hihingi siya sa'yo. At may kondisyon. Hindi nga galing sa isang tao, nariyan kay Lord. May kondisyon sa puso. Pagkalit mo sa salita, mayroong kondisyon, mayroong kurot sa puso natin. Ibig sabihin, mayroong gustong pagawa ang Panginoon sa'yo, na ikaw ang habang. Pag humabang ka, hindi para sa kanila, para sa iyo. Dahil ikaw ang kondisyon, ikaw ang humabang, ikaw ang nagtiwala, ikaw ang sumagalaya. Praise the name of the Lord. Amen? Ito parang hindi nakikita yung lahat na bagay na ginagawa. Kasi pay sa tithe, pay sa offering. Pag tayo magbigay ng tithe offering, yun ay bunga ng ating pagsunod sa kanyang utos. Pero pag tayo nagbigay, na rin tayo. Ang inilalat natin sa harap ng Diyos, Lord, ito ang alay ko sa isa. Pag isa kasi inilali ko sa isa. Hindi madali. Amen ba? Lamos dito. Si Isaac, pag ikaw ay lumagpas na sa kalagayan, na ikaw ay tithe, at ikaw din ay nag-offering, ibig sabihin, nagle-level up ang iyong generosity. At ikaw ang susunod na nakabi niya. Nasasabihan ni Lord, I will surely bless you. Pastor, kailangan bang trabaho? Kailangan bang gumawa? Para ng Diyos. Kapag hindi mo kailangan magpagod, kailangan mo na isunod. Anong ginagawa ng Diyos mo? Hindi ka dito sa amen? Sa akin lang nakikita. Para gawin ko. It's my own condition for the Lord. Pagkuha ng pera, kapalit. Hanggang hindi tayo humapang, walang provision. Tandaan natin yan. Walang provision. Hindi pwede sabihin wala kang pera. Hindi pwede sabihin wala kang budget o allowance. Hindi. Mayroon ka, kaya lang hindi ka siya. Kahit marami, nagugulad na wala na. Pero natutunan mo ang maging generous, natutunan ng ating Panginoon. Magugulat ka kahit ulit na yan. Alam mo na hindi yan mawala ang ganun kadali. Amen? Alam niyo ba ang mahirap? O ang mga tao kinakapos ay mga tao kahit malaki ang asawa, malaki ang wakas ng pera. Hindi niya alam kung paano ito dispose. And the Lord give us wisdom how to dispose the wealth of the Lord na pinagkatiwala sa atin. Huwag natin iaalay ba tayo tayo mata pa, tayo ay nasa dito, busy ako, ganyan, kapatid. Kapatid, huwag mong kayo sabi, kapatid, huwag ganyan. Eh kasi pastor, wala pa kasi trabaho ko, ang tutulong sa church, hindi kailangan ng church sa tulong mo. Kailangan nila, mas habang mo, magtulong ka pa pala ng Diyos. Hindi patulong mo sa church. Hindi kailangan ng church ang tulong natin. Ang kailangan ni Lord, sumunod ka upang makatulong ka sa sarili mo. Ang tutulong mo sa sarili mo, mamahal mo sa buhay, sambayan mo, dahil hindi mo pwede tulungan ng church. Amen? Amen! Maraming nangako natutulong sa church, pero ngayon nanga. Dahil hindi naman sila sumunod. Masasabi ko, ang mga gusto talagang tulong, hindi na sinasabi yan. Ginagawa na lang. Yan talaga yung mga taong ginagawa na lang na hindi nagsasalita, pero sila ay sumusunod sa Diyos. Palapakan natin si Lord na malakas ka, Lord. Wow! I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
I will sing of your goodness, O God. Maging ating mga kapatid sa Qatar, kayong mga nanonood sa Qatar ngayon, salamat sa inyong lahat. Naging bahagi kayo ng isang hakbang natin. Dati ay tumatanggap lang tayo ng mga pagpapala. Ngayon tayo mga nagpala. So, congratulations to each and everyone. Siyempre dito sa main church ng Jesus is my fortress at sa kabuuan ng ating revival worship ay nagpapasalamat tayo dahil tayo naman nagpala na ginamit ni Lord sa kanila. Particular kay Pastor Fred. Amen? Gusto ng Diyos tayo mawala doon sa sumpa. Kasi alam niyo ang kahirapan, kapatid. Ang kahirapan ay mula sa sumpa. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, mananatili kang nakaset yung mind mo sa kahirapan. Babalik si Lord. And we must enjoy the goodness of God, the abundance of His riches and glory. Dapat hindi natin ito pakakawalan. Once na yan ay pumatok sa buhay mo, manatili kang tapat sa Diyos. Amen? Amen? Amounts, yun nga, binuno natin ang 240,000 na down payment. Siyempre, madali yun sa mga taong, kaya mo yan. Kaya nyo yan. Magpo-provide si Lord. Madali sabihin magpo-provide. Pero pag ikaw na ang provider, ikaw na mismo ang tinawag ng Lord para mag-provide, hindi na yung ganun madali. Dahil ikaw na ngayon ano ba tawag doon? Nasa telon ng pelikula. Hindi ikaw ang nanonood, ikaw na ang nanonood na pinapanood ng maraming tagapagpanood. Na inaalam kung anong hakbang ang pwede mong gawin. Dahil ang hakbang na ginagawa mo ay hakbang din gagawin ng iyong mga anak at ng iyong henerasyon. Kung naging maramot ka sa Lord, isisilang mo rin ang mga anak ng mga maramot. And even the curse of poverty will come unto them. And without yan, hindi walang pagsalang, hindi darating yan. Dahil ang kahirapan ay bunga ng kasakiman at makasariling hangarin. Yan ang sumpa, yan ang ginagawa ng Satan. Ni Satanas, tinuturuan tayo na maging maramot, tinuturuan tayo na maging makasarili, tinuturuan tayo na maging yung mapag-isip. Ako ang tumutulong, hindi naman tinutulungan, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kahit na lang yung magpahiram ka sa mahirap eh. Pag ikaw ay nagpahiram sa mahirap, si Diyos ka nagpahiram. Siya ang may utang sa iyo. Tingnan niyo yun. Amen? Amen? Tingnan niyo yun. Kaya tuloy natin yung sinabi ni Lord kay Abraham sa verse 17, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky. And as the sand on the seashore, your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, sa pamamagitan ng iyong mga aanakin o mga anak, mga lahi, ang lahat ng bansa sa buong mundo ay aking pagpapalain sapagkat ikaw ay, because you have, pakilakas, because you have, hindi dumating ang pangako ng Diyos kay Abraham na hindi niya hiningi si Isaac. Na hindi niya nirelease si Isaac, dumating ang pangako ng Diyos. Kaya, mga kabataan, hinahamon ko kayo. Huwag kayong magbigay dahil nagtrabaho na kayo. Magbigay kayo, iset nyo sa puso ninyo na hindi kayo maramot, hindi kayo sakim, at hindi kayo makasarili. Kayo ay mga lingkod ng Diyos, mga tao ng Diyos na inaabangan ng Lord ng grabing biyaya at pagpapala. Amen? At kung kayo magkakaroon ng pamilya, hindi mabubuhay sa kahirapan ng inyong pamilya. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo kung paano ang mga lingkod ng Diyos ay pinagpala ng Lord. Ang mga taong sumusunod ng tapat sa Diyos ay ganun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Dahil tapat ka, ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa iyo. Huwag mo lang kalimutan na ang magkaloob, ang magbigay, ang magseed, magtanim, hindi yan para sa iba. Ang magtanim ka ng binhi ay hindi yan para sa kanila. Ang magsakripisyo ka ng binhi ay hindi yan para sa sinuman. Yan ay para sa iyo. Dahil nakalarawan ang pagkatao mo sa binhi na iyong tapat na itinatanim. Maliit man sin matter the amount, the matter is the heart. Amen? Amen ba? It's a matter of the heart. I will surely bless you. Pastor, pinagpala ka ba ni Lord? Bakit grabing ganyan? Kapatid, nauna lang ako ng ilang hikab. Kayo naman ang susunod. Hinihintay kong ididedicate ko ang mga sasakyan ninyo. Pupunta ako sa bahay doon at i-bless ko, shalom, 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 shalom. Yung mga bahay. Amen? At kukuha ko ng water. Shalom, 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 shalom. Isasabi ko sa mga mukha nyo, shalom, shalom, shalom. Di ba? Hihintayin ko yan. Excited ako. Amen? At kapag kayo nagkaroon ng supling mga kabataan, siyempre, yung laki hindi magkakaroon, yung magiging asawa ninyo. Na pinagbubuntis pa lang ng inyong mga misis to be, ay pinagpala ng Diyos ang nasa sinapupunan. Dahil sinilyohan ng Diyos ang mga biyaya at pagpapalang nakalaan sa henerasyon mo. Palapakan na natin si Lord ng lakas. Amen. Yung mga lolo, yung mga lola, hindi huli ang lahat. Kaya baguhin ng Lord ang direksyon ng ilog sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya niyang baguhin ang direksyon ng sapa. Kaya niyang baguhin ang direksyon ng isang ocean. Sabi nga ni Lord, ang isip ng hari ay parang tubig lang sa kanyang kamay. Na pag inampot niya, yun ay mawawala ang ganap sa kanyang kamay. Kaya hindi mo dapat panghinayangan. Dahil yung itatanim mong binhi, ikaw ang makikinabang sa susunod na mga panahon. Hindi sila. Yan ang natutunan ko. Ba't ko sinasabi ito? Dahil nabuhay po kami 1994. Iniwan namin mag-asawa ang trabaho. Umasa kami sa Diyos mula noon hanggang ngayon. Umasa kami kay Lord. Kung meron mang kami na dumating ngayon, ay bunga yan ng katapatan ng Diyos. At mga binhing na itanim sa mga panahong nagsisimula pa lang kami hanggang sa ngayon. Amen? Kaya huwag yung sasabihin, kasi si Pastor nakaalanganin naman na kasi yung kanyang mga membro mahihirap tapos siya ganyan, tapos ganyan, kapatid. Go back the history. Bago pinagpala si Abraham ay isang taong mahirap. In fact, ang kanyang mga magulang ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niya kung paano iaalay ang tao dahil ang kanilang pag-aalay sa kanilang angkan ay tao talagang inaalay, hindi hayop. Kaya alam niya kung paano iaalay si Isaac. Gigilitan yun sa liig. Puputulin ang ulo at susunugin siya ng pagkatapos magilitan. Alam yun ni Abraham.
Kaya yun ang pinagawa ng Panginoon sa kanya at hindi naman tinuloy ng Diyos, nagilitan si Isaac dahil yun na ay pangako ng Diyos. Amen? Amen? Mahirap si Abraham, walang ari-arian, walang kayamanan, walang Diyos na nangako. Pero nung siya ay matagpuan ng Diyos. Kaya yung matagpuan ka ni Lord, dumating ka sa church, dumating ka sa isang fellowship, dumating ka sa isang, sa isang tulad dito na lupo ng mga nagtitiwala na nanampalataya sa Diyos. Yan ay direksyon ng Panginoon sa iyo. Huwag mong sayangin yan. Huwag kang manghinayang at huwag muling sabihin na yan ay para kay pastor. Hindi, para sa iyo yan. Ang iyong pananampalataya, ang iyong hakbang, ang iyong pagtitiis, ang lahat ng ginagawa mo para sa iyo yan. Hindi yan para kay pastor. Amen? Ang ginawa ko mga sakripisyo ay hindi para sa inyo, para sa amin din yun. Magmamarka ang lahat. Kaya, lagi ko sinasabi, huwag mong panghihinayangan. Kung ang alabaster box o alabaster jar na may lamang isang taong sahod ay hindi pinanghinayangan ng babae na kung saan ay nagbibinta ng aliw bago siya matagpuan ng Diyos, ng ating Panginoon, hindi niya pinanghinayangan na ito ay ialay sa paanan ni Lord. Inihugas niya ito sa paanan ng Panginoon. Gano'n ba kadali? Gano'n ba kahirap? Gano'n kadali? Gano'n kahirap? Now listen. Noong ako mayroong trabaho, naging tapat ako sa tithes and offerings. May trabaho ako noon. Sa loob ng 2 years, naging 3 ang promotion ko hanggang sa maging manager. Siyempre, pag na-promote ka, may increase ka. 1994, tinawag na ako ni Lord. Maglingkod ka sa akin, come and follow me and serve me. Yes, Lord. So, iniwan mo yung trabaho. Saan ka aasa? Iniisip ko noon, si Mrs. may trabaho at ako'y wala. So, pwede pa, okay pa kasi wala siyang trabaho eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Hindi ko sinasabing, umalis kayo sa mga trabaho niyo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ipinapatuo ko yung na aking naging buhay at karanasan. Amen? Hindi ibig sabihin na kayo rin ay gano'n na gawin. No? Depende yan sa utos ng Diyos na ibinigay sa iyo. Pwede ka naman magtrabaho na sumusunod sa Lord. Pwede ka naman magnegosyo na sumusunod sa Panginoon. Pwede mo naman gawin ang isang bagay habang ikaw ay naglilingkod na may trabaho ka. Kaya hindi ito issue. Amen? Pero sa akin, dahil nga sa nakatakdang ako ay maging vision keeper ng revival of worship, then I have to obey God. I must obey God. Dahil maging ang ministry ng revival of worship. Kasi bakit yung Kristo hindi lang mas Pilipinas, kundi mag-iipis sa buong mundo, katawan ng ating Panginoon. So kailangan mauna ako, kailangan kong maintindihan ang plano ng Diyos at behind the Lord ng kaunti-unti sa buhay ko. At ngayon nag-4, iwan ko trabaho. Diba, August? By month of October, kung natin pinausap ni Lord, iniwan din niya ang trabaho. Saan kami asa? Hindi kayo. Listen, please. Saan kami asa? Ang asa namin ay ang Diyos tumawag sa akin. Tutunayan ng Panginoon sa akin, at tutunayan ng Panginoon sa bahay ko, na siya tumawag sa akin. Kasi kung hindi siyang tumawag, hindi na kami bilingkod. Hindi kami magkakaroon ng pera. Mangumpahan kami ng bahay, alis ko sa aking mga kaibigan. So kailangan magkasabay kami, at yung survival time na yun, kailangan doon pa naman and so happened, hindi kami bugtaw sa pananampalataya. To be honest, that was almost. Since 1994, almost 27 years. Minis na hindi kami pinabayaan, Lord. Pagsabi kami, hindi ako pabayaan ni Lord. At masasabi lang yan, kapag humapang ka sa isang hakbang na hindi siya madali, pero alam mong galing sa Diyos. Na humapang ka ng isang hakbang na isipin mo na hindi nagawa ng iba, pero pinagagawa sa'yo ng Diyos. Kung isipin mo ng pangarap ng pamasa ka, kung ganito sa sa barko, itong plano mo pa rin, hindi yan, siya naiwan ng Diyos, mabibigo ka. Mabibigo ka. Kahit ang pangarap mo kung may pera, kahit ang laging si Lord ang nagtakda ng direksyon at hangganan sa pamasa. Amen? Ang kailangan mo maintindihan, hindi yung pagsunod ng iba, kundi yung pagsunod mo. Kaya nga, nandang mo kanina, itong Biblia ay aklat ng patutunan ng Diyos. Dahil kung hindi ko nasulat, para tayo mahamot, para tayo magkaroon ng challenges. Kasi pastor, kaya prosperity teacher, kapit, ang pastor ay nangangaral ng impyerno. Totoo ang impyerno mainit at walang kaparusahan. Ang pastor ay nangangaral ng langit. Ang langit ay kahanan ng Diyos at ng Panginoon. Amen? Amen? Walang purgatorio, walang limbo. Lahat ng ito ay makatang isip. Hindi ito totoo. Dahil walang hanggan, ang pupuntahan mo walang hanggan. Buhay walang hanggan, kamatayan walang hanggan. Amen? At kapag tayo nasa lupa, tayo ngayon nagsasaayos kung anong direksyon ang pwede natin puntahan. Langit, sunod sa Diyos. Kung gusto mo impyerno, baliwalain mo ang Kristo. Baliwalain mo ang aral ng Biblia, ang kasaysayan ng mapatunan ng Diyos, huwag kang wala. Niwalaan mo yung sarili mo. Niwalaan mo yung pinag-aralan mo. Niwalaan mo yung sasabihin ng tao. Kung gusto mo ng impyerno. Pero kung gusto mo ng Diyos, ang langit, maniwala ka na totoo ang kanyang mga totoo. Lakan natin si Lord para sa amen. Wow! All my life you have been faithful. Wala namang karapan, Lord. Sa maraming mga kapatid natin, lalagay sa Panginoon, talagang nakita natin ang ulat nila. Hindi naman sa pinansyal, hindi naman sa pagkakala. Unang-una sa kanila ay ating spiritual. Lagi naman ang unang spiritual bago sumunod yung physical. Amen? Nagpaplano ka ng isang malaking plano, itanim mo ang binhi para doon. Dan mo, huwag kang kalilangan dahil ang binhi na yan, tulad na nabanggit ko nga, sinasabi ko na kay Pastor Fred, ang puno na itagyanin ng iba, maaaring ikaw ay mapagpala sa maikling panahon, pero hindi yun para sa'yo. Puno yun ng iba, magtatanim ka ng sarili mong puno. Para hindi ka na manguha ng bunga sa ibang puno. Para hindi ka na makinabang sa ibang puno, pagkinabangan mo ang iyong mismong sariling puno, pwede ka pumitas. Amen? Amen! Ay, hindi mo iaasa ang iyong buhay sa iba, iaasa mo ang buhay mo sa Diyos na nagpatuo ng dino. Eh di ba? Maaaring hindi mo siya kasilaya sa loob ng panahon. Siyempre, kung sa tubo, hindi naman yung pwede para tubo eh. Ay, yung sikaw, bagong tani. Yung nasa bahay ko po. Kung doon patula, pupunta labas ha. Sa rayon pa, laban ng mustasa. Sibuyas sa matis, tuwa ng luya. Eh, tumutubo lang, mga 2 days, tumutubo lang. Pero kung gusto mo yung puno, magtag, at hindi ka mamala ang bunga ng magtakal. At lagi pag nagbubunga, puno ang itim mo. Huwag magulay. Amen? Pag sinabi puno, tatagan mo, maging magtag ang binhi, tarap ang itim. Kung kami ay pumunta sa opisina ng Brother Mike, Sterling, kita ko yung construction ng office. Kung di man din mula nang magwalay doon sa isang kumpanya na merge for almost 10 years na merging. Then magwalay siya nila Lord. Di man dali magwalay eh. Natatakot ng sikap, di ba? Pero after years, kita natin ang magulat. Grabe talaga. Under construction ng office. Under construction. At bigyan natin yung identity ng kumpanya, ayahan pumatay. Dahil sumunod siya sa instruction ng Panginoon. At dahil sa ating kapatid kapag doon. Pero isang araw, ay tuloy magpapalay ng Diyos. Kaya ang church natin ay tuloy ang pangalan ng Lord. Dahil marami sa inyo, marami sa atin, naiintindihan ang prinsipyo na ito. Kung di man din, sa 24-25, sa 23 ng March, ay bigyan natin patungo ng Pagyaw. Welcome, Pagyaw. Prepare yourself for the Lord. The Lord our God will do something new and great things for you. Revival shall come. And the anointing of the Holy Spirit will lead everyone who believes. Maraming gusto sumama. Sa araw ng bayan, travel. Sa araw ng balik. Dalawang araw ng away. We will spend a lot of finances, pero hindi natin ipagpasan sa iba. Sa mga nais na sumunod kay Lord, go. Diretso tayo. After that, diretso naman kami ng Pangasinan. Pagkatapos mo rin ang Pangasinan, diretso naman tayo ng hospital ng Mindoro, sa Awi ng Mindoro.
Pero sa Occidental, Mindoro, pabalik tayo ng lakad. At pagkatapos sa hapon, after 2 days, diretso tayo ng Pampanga. Sa bawat linggo, ngayon, ay meron dalawang probinsya tayo pupunta. So sa April, limang probinsya ang ating araw. So hindi pero nang balik ng lagi, tuloy na ang mga gawain na laki. Hindi tayo tigil, yan sa litong wala. Ano yun kahit noon pa, yung mga nakasal sa akin, pero kahit noon pa, hindi tayo tigil sa litong wala. Dahil kung wala, nasisimula tayong tiwala. At doon si Lord gumagawa ng himla. At pagkatapos ng marasal naman, masabi natin, in all my life, you have been faithful. Di ba? In all my life, you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of your goodness, O God. Kaya nakita ko sa mga parang ito, mga kabataan natin, mga katabla, gusto mo ito. Wala tayong parang gulat guys, araw yung habilin ngayon. Sabi ko, ikaw magiging milyonaryo. Pag-isap siya alam kung ikaw magiging milyonaryo sa araw. Kung babayas kayo ng milyonarya, alam niyo ba ang milyonaryo yun ay wala na ako sa labas ng church, Maslow. Doon natin, narawanan ako, pero ngayon, nakikita natin. Unti-unti, hindi bigla, pero unti-unti. Eh kasi gusto ko natapos, hindi ako nakapalang mga sa paralan, high school natapos, hindi ako natapos. Kaya may talaga, bakit? Dahil bilang ang Diyos dahil aral ka, hindi ka aral. Oo. Akit pa ng pinagkita. Ang gusto mapangyalan ng Diyos para magiging niya, whether the like or not, whether hell or the pit of hell like or not, the Lord will surely bless everyone. Amen. Para maraming siya, kaya pag mag-isip ka dumating sa iyong challenges of life, tandaan mo, hindi ka nagdaan ang kayang mahirap. Binukutan ng Diyos pintuan para sa iyo. Hindi history. Hindi lahat mong lahat ng mga milyonary man ang marami sa akin milyonary, kaya wala ang naabot. Elementary nga lang iba. Kaya hindi mo maraan ang pag-ulat pag ikaw ay sumasapal sa Diyos, na ikaw ay mahirap, na ikaw ay hindi napakaral, kapatid ng Diyos, kapatid ng Diyos. Mangyayari yan. Pag sabi mangyayari sa akin yan. Lakas mo! Mangyayari sa akin yan. Noon dati para kung marawalan sa kanya mga pagkakit kayo. Mangyayari sa akin yan, akin ito, akin yan. Oo, noon. Parang akin yan, parang akin yan, di ba? Parang mataraw kayo. Pero in the past, buo pa na Lord. Hindi ba na? Hindi na yun. Sabi Mano eh, ako naman maligid kasi ako yung namalingkit ko na Diyos. Alam ulit kong pandemic. Tapos sa akin Mano, ano ang bibili niyo? Nung may yung sasakyan ko, pumaparaan ako sa akin ng maligkit nila. Tawag na sa akin, lahat, ano ang bibili niyo? Sabi ko, hindi pala yung alam ko, nagbabago. Dahil nagtawag sa akin, inaasok lang ako, tapos ako tuntong. Kung nagtawag sa akin Manong. Amen? Eh, susubukan mo ulit Pastor Red. Sabi niya, susubukan kasi ako lang ang narawag sa akin. Sabi ko, susubukan mo. Sigurado makita yung sasakyan mo, tawag sa'yo. Lahat, sir. Di ba? Ano ba yung sa akin walang yung mga ikaw na yung pinapakala? Tumataas ang brother, yung kaging habog, yung kaging mayabang, saan yung nangangamatang hindi ka dapat marapuri. Wala yung isipin ako na lang, hindi pa susunod. Amen? Amen? Sabi ko kay Pastor Red, Pastor, isang ko lang ako sa iyo, tangaray naman. Kaya naman isipin sa inyo ba? Ako yung ulat dahil kung ay yun ako yung sabi ko, hindi po yung nagkaan. Pero salamat kayo. Nakita mo lang, kailangan natin makita rin, nahihirapan ang ating mga senyor, bakit kailangan kong hilas, humihinga. Ang taas naman, makawalan talaga sa inyo. Kung yung mahapang kayo, mga pataulit, mapataas eh. Pero kaya isipin na kakita, malapit akong 58, malapit na. March 15 ang ating 58th birthday. Happy birthday to me. Di ba? 58 na ako, isipin kaya kung kakita yung mo eh, simple eh. Di ba? O yung mga may dati nakakita ng akin, ito na, pagkino. Hindi na kayo, wala na pabalo. Di ba? Kailangan ko elevator. Ay, sabi mo nga, kung maging panahon na, elevator sa third floor na, dito, fourth floor, pero tayo elevator. May sasakyan, pero masakit ako ng script. Tapos matapat natin, okay. Para yung masasakyan yun doon. Dahil lang yung karagla, oh, kay Sister Linda. Okay, Brother Manny, kami doon open post services. Sa nasawa nga niya early, kay Posing yan. Di ba? Kay Pastor Rudy. Pastor Gat. Ha? Sir. Di ba? Kaya kay Justiso. Yung ating Korean worship leader. Amen? Oh. Girl! Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mga nalagay doon, grabe. Masarap ng araw. Nung una tayo mangarap ka lang, mangarap. Hanggang isang araw, para magtatang mangarap, nasusunod si Lord. Amen? Huwag kang kapatid sa tawa kasi maunod ka niya. Ang maging partner mo si Lord, then si Lord madala ng partner mo. Hindi ko pipili, si Lord na pipili. Amen? At kung yung mga partner, isi-share mo si Lord para sila ay makakilala ko sa Panginoon. Para pangalan si Lord na kasi. Amen? Hallelujah. Ano ba lang ako na mga dahil napasigo nakita ngayon, the atmosphere of this world is getting dangerous, but the atmosphere in the church is getting brighter and brighter. Amen? Lumiwan, kakaroon ng malaking asa ang mga ng Diyos. Ang mundo ay patuloy na pagdilim, ang mga ikundi, pagsanamagsa, ang mga ng Diyos ay pumunad. So Lord identified us as children of God, at kaya nga, sunod Panginoon, tayong naging wala. Baka tayo, hindi tayo iwan pabayaan mo. Sa Hebrews 13 verse 6, ay yung Lord, ginamon natin. Hebrews 13 verse 6. I will sing of your goodness. Yeah, verse 5. Hanggang verse 6. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Nalugin natin. Hindi kasi pag-ibig sa natin, ayan, yung ating pag-ibig kasi, yung ating pagsisid, ay ang pag-graduate ng ating pag-ibig sa mga bagay na natin. Huwag mong halin sa labi. Pag-ibig mo sa labi, ay halitin mo, hindi siya ang amo mo. Amen? Hindi siya dapat maging amo mo. Marami akong kilala, nung sa Saudi, malaki sa Saudi. Grabe ang kanilang pagkakalitas, sa akin ang doon. Grabe ang kanilang kayamanan, grabe ang kanilang kayamanan. But it will happen. May bulong, ang buhay parang bulong. Maaaring mo ngayon, pero bukas, ay di mo masasabing maulit pa rin. Mali ang makilala sa Lord. Ay marami dyan na mayayaman at malaki ang salabi, ay nagmahal sa pera, nadlang. Kaya sabi ng Panginoon, masihan na kayo, mas masihan kung ano mayroon kayo. Sabi sinabi niya, sa anong parang hindi kayo iiwan, pabayaan. Hindi kasi ako. Nalaman mong tanong na yung sisimulan pa lang. Yung bilang murag sa ay binibili namin yung tamban. Lalo ba yung tamban? Yung marinig. Wala lang yun. Hindi siya hali. Yung nagbilang, mga mulit. Eh, lamit kami sa church. Eh, ang daming magawa ay siyempre. Kaya ang ginagawa namin yung nagpalaling tamban, yung puto pa natin yung tatlo. Minsan tatlo. Minsan tatlo. Kawawa naman yung ulos sa buti. Ang dinig. Sa bahay talaga. Tapos sabi ng operation takal. Tapos yung sa kanin, minsan yung nagawa ng kasi ngayon kasi kaya mga buhay kasi ay umakis na namin. Isang no, sa puno ng 2 pesos and 50 centavos. Ay, number na din. Kasi ito, ayun, nagkasama namin. Ang yabang niya, hindi yung takal. Ang yabang niya, yung tong. Kaya talaga, simula. Totoo talaga. Lagi lamang hindi ka namin pinagpituhan. Pinagpituhan ng kaman. Tapos lagi yung sukutin. At nagkasita ka na nakap. Ngayon, pasok ngayon. At hindi pa pala doon sa testimonies. Operation naman talagang putol-putol yan. Kaya kung sigaw, pero baka kahit yung mga tiniksin talaga, kawawa yung aso. Wala nang sa atin na. Pero hindi naman yung napapanahon ng lilig ko. Posisyon ni Lord yan eh. Amen? Posisyon ng Panginoon, yung panahon ka. Hindi naman parang, isang punta ka na napagod ng gastos. Baka hindi gusto yung nililiburan mo. Delikado yan. Amen? Pagsabi na delikado yan. Isang punta ka na napagod ng kaparin mo pa. Pati yung masing mo, may tamban. Yung umo, may tamban. Di ba?
Yung kasi po ang naman, kaya pag-iupo pa rin. Eh, hindi naman sa gusto ko yung nakapang panag ilang taon. So, the principle itself always reveal of who we are. Kung ano yung gusto mong buhay sa iyong harap, simulan mo yun. Yung buhay natin ngayon, ating mga edad, ay buhay natin natin sa panahong mga nakaraang-karang. Kaya hindi yan aksidente. Tayo ang naghabi ng gusto natin puntahan sa harap. Tayo ang nag-look. Tayo ang nag-curving. Tayo ang ayos kung ano buhay natin. Pero ngayon, samahan tayo, Lord. As well as Lord, hindi ka iiwan, hindi ka papaya. I will surely bless you. Ang sabi, Lord, I will. Pag natin blessing, hindi lang in terms of money. Hindi lang in terms of blessing na pera, kundi in terms of health. Amen? In terms of contentment. Yan yung blessing. Hindi lang ang pera. In terms of joy, gladness, and you enjoy life. Na-enjoy mo yung buhay, hindi lang ng Diyos. Kaya sabi blessing, alam na pera lang. No! Lahat ng angel ng buhay mo, ay pinapakala. Kung wala kapag mga mo, yung titi ako lang, Lord, maanak, titi ako lang, bakit sumunod eh? Kaya hindi ako yan lahat. Pwede tayo sumunod. Hanggang tayo panahon na sumunod. Salamat sa ating Panginoon. Alam natin si Lord Christ. Amen. Praise the name of the Lord. Amen? Kaya ang tanong ito, Pastor, pwede ba akong pagdating ng binhi? Pwede. Dahil binhi na mo, para sa iyan. Maaaring mawala man yan sa ilang panahon, na hindi makita, o wala sa kamay mo. Kung mali, pero pag binhi na mula, hindi na wala sa kamay. Di ba binhi na wala mo sa kamay? Tama ba yun? Amen? Lahat ng mga tutubo mo, itutubo sa mayan. Kaya ilan pag sa kalikasan ng langit, natutubo yung tubo. Alam ko sa Facebook yung batang talon ng nakakuan. Alam niyo, yung napanood doon. Ha? Nakalun ng tubo, sabi ng isa, tutubo yan ako. Kaya nga patuloy na, yung kwento ng mangingitig talaga. Patuloy ng Panginoon. So, yung patuloy na ayos yung sa amin. Yung kalikasan ng buto. Sa ang buto, parang patuloy yung ani, huwag kainin. Nakalain sa pagtanim. Dito ito ang bihiyan natin. Dito ko ilagay dito ang bihi. Ang mag-usap yan na lang, Lord, para sa aking fulfills, Lord, para sa aking kalusugan, para sa aking joy and gladness, everything, Lord, ito bibigay sa'yo. As your faith, let it be done according to our faith. Not according to our faith.